sa ating pong May 10, 2020 worship service, Gethsemane Christian Baptist Church ng San Mateo, na nagbibigay ko sa inyo lahat magandang umaga po. Ganun din po sa ating pong mission, Gethsemane Christian Baptist Mission, Alicia. Mga members doon, ganun din po sa ating lahat na nakikinig ng salita ng Panginoon. Ang ating pong book na ating bubuksan ay sa Revelation 5, sa 5 verse 9. And they sang a new song, saying, Thou art worthy to take the book, and to open the seals thereof, for thou wast slain, and hast redeemed us to God by the blood, out of every kindred and tongue, and people and nation. O God Almighty, salamat Panginoon sa iyong mga salita. Dalayan ko, O Diyos, na bigyan mo kami pagkaunawa sa iyong mga salita, na makita namin ang iyong pong layunin mo kung bakit kami po yung tinubos. Sa mensahe ng wealth, and in thy provision, God's provision, and God's purpose on our wealth, physically, physically, spiritually, sa mensahe po ng Sunday School, naunawaan po ang mga members na nagkaroon ng hamon, na nawa ikaw nakita sa mensahe. Lagi mo ikublihan ang iyong lingkod sa magitan ang iyong mga salita, upang makita po namin ang iyong presensya, Ama. Na sa magitan ng iyong salita magkaroon ng matatag na pananampalataya o patatagan ng pananampalataya ng bawat mananampalataya. Magkaroon ng enjoyment to live, to enjoy the Christian life in spite of many battles. Please, O God, help this servant. Thank you, Son. In Jesus Christ I pray. Amen. Sa Revelation 5:9. For thou wast slain and hast redeemed us to God by the blood. The title of this message, Purchased by the Blood. Purchased by the blood. Yung pong ating pagkatubos. The Creator has the right to every soul. There was no possibility of redemption except by ransom. There was no possibility of redemption except by ransom. By the payment of the price which the law righteously demand for the redemption of prisoners. Yung kasing kostumbre, yung slave na nasa pagkaalipin po ng pagkautang, ay ibibenta po o ipagpalit po nila ang kanilang utang sa kanilang mga anak. Ang amo na mayaman, kukunin niya po ang iyong anak bilang kabayaran, o para siya po ang magbabayad yung utang na yung pong kinuha. Kaya nagkaroon ng violation na sinasabing slavery, pagkaalipin. Yung karapatan mo na ikaw ay nagkautang ng marami sa isang mayaman, nawawala na, nababastos na yung ating karapatan, o karapatan po yung pong maraming utang. Dahil puro nagkautang yung may utang, wala pong respeto po itong mayaman. Pagkain ikaw hindi, masusunod pa rin yung kanyang gusto kasi nagbabayad ka. Kaya yun ang mahirap, yung mga kostumbre. Yung mga prisoners of war become slave. Yung pong mga prisoners, mga bilanggo ng panahon po ng digmaan, pag ikaw po ay sumuko sa kaaway kasi isinurinder mo ay yung mayroon ka, sila pa ang nasusunod sa ayaw mo at gusto. Yun po ang slavery na tinutukoy as kostumbre, yung naunang tao dito sa lupa. Nangyari po sa Egypt, nangyari po sa buhay ng mga Israelites, mga pinili ng Diyos. Kaya, yung purchase by the blood, example po yung purchase. Pag ikaw po ay bumili ng repolyo sa palengke, babayaran mo po yun. Palagay mo isang kilong repolyo ay 50 pesos. Nararapat na sumunod kayong presyo. Bigay po yung pera, ibibigay rin niya rin po yung repolyo isang kilo. Yun po ang rules. Pag bumili ka, ibibigay mo sa iyo. Ngayon, pag binili mo po yun, may karapatan
anong dapat mong gawin sa repolyo. Pwede mong gawin, ihalo sa sinigang, kahit anong lutong gusto mo. Pwede mong gawin yon dahil binili mo yun. Sa Creator, He has the right to every soul. Yung Creator po, yung lumikha sa atin, tayo lamang mo ay likha ng Diyos. Pagbasahin mo sa Genesis po, tayo lamang po ay nagmula sa ano. Tayo po ay pag-aari ng Diyos sa bahay. Pag-aari tayo. Amen. Kaya, nagkaroon ng pagkakasala, pag-iniwalay. Tayo po ay lumayo. Tayo po ay nasa pagkaalipin po ni Satan. Sa magitan ng ano? Sa mga bisyo. Sa magitan yung mga lahat ng ayaw ng Diyos ay nasa atin. Yung pong pagkamkam natin yung mga bagay nandito sa Word, yun naman ang nakakasira sa relasyon natin sa Diyos. Kaya, the petition of the purchase. The title of this message, Purchased by the Blood. Binili po tayo sa dugo. Ibang klase naman itong pagbili ng dugo, mga kapatid. Ha? Ibang klase. Wala pa akong nakitang bumili ng baluktok na bibilhin. Yung walang kwentang bibilhin. And kung 50 pesos, dapat mo bilhin yung pinaka-the best na magagamit mo para sa sarili mo, magagamit mo sa iyong pamumuhan. Kung bibili ka rin ng repolyo, yung walang sakit, walang problema. Yung malusog na, pwedeng kainin na malusog na repolyo. Kasi ubayaran mo yan. Ibang klase naman ito, purchased by the blood. Ha? Kaya the petition of the purchase, it is an urgent claim. A person may have right to do something without exercising the right. He lays no claim to it. Ha? The urgent command, purchasing power demands that the owner relinquish the property. Urgent command. Itingnan niyo po, yung pagbili mo ng repolyo, ha? You have all the right to exercise kung ano yung gusto mong gawin sa repolyo, yung kung binili. Ito po ay urgent kasi kailangan mo eh. Ang problema, yung repolyo na yung binili, ayaw isurrender. Yung po pinagbilihan mo. Yan ang malungkot. The moment we chose to go with Him, Jesus present documents of purchase. Kung i-claim mo po yung binili, ito po yung aking resibo na binili ko yan. Ito po ang resibo. Ladies and gentlemen, I challenge you. Noong tayo po ay punong-puno ng kasalanan, madumi ang ating pong katawan. Ang relasyon sa Diyos nasira na. Ang relasyon natin sa Diyos ay hindi kaaya-aya ang buhay natin sa Diyos. Hindi po tayo nararapat. Nabilihin pa kasi bulok na ang ating katawan. Nasira na po ni Satan. Wickedness. Ha? We are unworthy. Every sinner feels that he should not be saved. He should not be deserved to be saved. The pleasure of purchase. Yung pleasure of purchase. Ladies and gentlemen, noong si God the Father ay bumili, kasi ang God the Father, nakita niya ang kahalagaan ng bawat soul sa lupang pansamantala, na lahat po ay may tatapong sa apoy ng impyerno bilang kabayaran ng ating nagawang kasalanan. Tayo po lahat maghihirap sa apoy ng impyerno eternally. Walang hanggang paghihirap do. Pero ang pagmamahal ng Diyos Ama ay nasa kanyang puso. His Son. Yung anak niya po na bumaba sa lupa, yun po ang napili niyang pagdubos. Kaya nung bumili ang God the Father, yung bang binili ay mas mahalaga kaysa yung pambili. Kung sana sa iyo, 50 pesos, yung pong repolyo, yung repolyo ay may uod sa loob. Ito ay madumi na.
hindi mo pwedeng pakinabangan. Anong gagawin mo dyan? Hindi mo bibilhin niya. Kasi madumi na. Meron pang uod sa loob. Aanuin mo yung repolyo, madumi. Hindi mo pakinabangan. Pero naiiba naman si Jesus Christ. Hindi po ginto ang kanyang pagbili. Hindi rin po pera na mula sa langit. Wala pong kayamanan meron sa langit. Hindi rin po yun ang pinagbili. Kundi it is required by the heaven above. There should be a blood to be shed. Meron pong dugo na dumana para yun po ang pampatubos sa bawat kaluluwa. Napakahalaga, ladies and gentlemen, ang ating pagkatubos. Despite na hindi po tayo nararapat na tubusin, yung divine blood na umagos sa bundok ng Kalbaryo, yun po ang pinagbili o yung pinagbayad para lamang tayo ay hindi mapunta sa apoy ng impyerno, kundi sa langit na bayan. Salamat po Diyos sa iyong pong dakilang pagmamahal na hindi namin kayang pantayan. Ano ang pong pagmamahal mayroon sa lupa ay walang makaabot sa iyong pagmamahal sa lupa na binili mo kami sa napakahalagang dugo. Amen. Kaya, unworthiness on our parts. Despite na tayo po ay binili, tayo po ay kinuha dapat ang Diyos. Kinuha po tayo sa mga mayayaman, pagkaalipin po ng kasalanan. At tayo po ay nasa panig ng Diyos bilang ikinonsider ng Diyos Ama na ikaw ngayon ay anak na ng Diyos in the name of Jesus Christ. Dahil si Jesus Christ ang nagbayad sa iyo sa bundok ng Kalbaryo. Alam niyo, ladies and gentlemen, the protection of the porches. The great price assures great preservation and care. Dahil po tayo po ay tinubos ang napakahalaga. Mas mahalaga po ang pera, mas mahalaga po ang dugo kaysa sa pera. Ano ang klaseng kayamanan meron sa lupa? Mas mahalaga ang dumanak na dugo. Mas valuable, mas precious ang dugo kaysa lahat ng kayamanan meron sa lupa. At ang binili na tayo po yung makasalanan, hindi po tayo nararapat na bilhin sa magitan ng dugo. We deserve to die in hell because we commit sin in ours. We obey the pleasure of this world. Kaya, despite na gano'n ang nangyari sa atin, ladies and gentlemen, listen to me. Nagkaroon pa ng protection of the porches. Iniingatan ng Diyos ang kanya pong binili. Hindi sa kanyang kapakanan, hindi kanyang pansarili, kundi iniingatan po tayo. Isa lang po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Mahal tayo ng Diyos Ama. Amen. Mahal po tayo ng Diyos. Kaya sinabi ng banal na kasulatan, sa kamay ng aking Ama at sa aking kamay wala nang makakagaw hinuman. Pangako ng dadasal. At ito po ay mangyari. Dahil ang sabi ng Bible, wala pang hindi natupad ang pangako ng Diyos. Magpasalamat tayo sa Diyos. The protection of the porches, the pleasure of the porches, the petition of the porches by the Lord. Napakahalaga po ang bawat mananampalataya. Dahil po pinakita ng Diyos Ama ang kanya po napakataas na pagmamahal. Kahit anong ibibigay para lamang tayo matubos. Pangalawa, tutos. Was in the blood. Una, purchased by the blood. Pangalawa, was by the blood. Hinugasan sa Revelation chapter 1, verse 5 to 6. And from Jesus Christ, who is the faithful witness, and the first begotten of the dead, and the prince of the kings of the earth, unto him that love us, and wash us from our sins
and His own blood. 6. And hath made us kings and princes according to God, and hath made us kings and priests unto God and His Father. To Him be glory and dominion forever and ever. Amen. Wash in the blood. Wash their robes and make them white in the blood of the Lamb. Dahil po tayo po ay nagkaroon ng madungis na katawan, nung tayo po ay bibilhin ng Diyos Ama, punong-puno ng katawan yung laging of blood. Remember this, the pollution of this body, punong-puno ng dumi, punong-puno ng kasalanan. Maraming kasalanan, mayroon po tayo. Kaya kailangan natin pong mahugasan. Amen? Alangan naman na yung binili na repolyo na madumi. Nung kinuha po tayo at binayaran po tayo, mas mahalaga pa kaysa sa repolyo. Kahit palagay mo 1 billion na repolyo, hindi niya kayang pong tumbasan yung presyo ng dugo. Amen? Dahil tayo po yung madumi. Saan ka naman nakakita ang bayan ng bibilyang bulok? Lahat ng bumibili, ang binibili ko, yung magaganda. Walang pitas, walang dumi, pakinabangan. Kung hindi yung pakinabangan, bibili mo, hindi, tatapon mo na sa basura. Ganun po tayo. Pero ang Diyos, ipinakita niya ng karalagaan ng bawat soul o kaluluwa. The cleansing. Nilinis na ng Diyos itong dumi na mayroon po sa repolyo. Tinanggal po yung dumi. Tinanggal po lahat ng dumi. At ito po ay sa magitan ng dugo ni Kristo. Nagiging white, nagiging kagamit-gamit ang katawan. Dahil lahat ng sugat ng katawan mong tinanggal ng Panginoon ang mga dumi sa katawan. Nagkaroon ng paglikom. Dahil ang dugo ni Kristo ay makapangyarihan. Ginamot po tayo. Inalagaan po tayo. Amen. Ganun po magmahal ang gatipalan. Ngayon, pag maglingkod ka na ngayon, pag may oras, hindi ba naalaala kung ikaw mo nararapat ka sa apoy ng Diyos? Magpasalamat ka mayroong nagbahagi sa iyo ng Ebanghelyo. Magpasalamat ka mayroong pong nag-share. Ipinaliwanag ko ang daan ng langit na ang pagmamahal ng Diyos Ama para sa atin ay hindi mo kayang palitan ano ang mayroon ka ngayon. Tapos pag maglingkod ka, pag may oras. Nakakaya naman tayo kapatid, pag-iba ang ating dahilan. Kaya nga tayo ay nandito sa church. Hindi dahil po sa tao, hindi dahil po tayo po ay pumunta sa church. For lamang po responsibilidad. Kundi ito po ang ating pribilehiyo. Pagkakataon na purihin naman ang Diyos. O purihin ka, Ama, sa buhay ko. O purihin ka, Diyos, sa buhay na ito. Tulungan mo ako, lumakad ako dito din. Dahil ang gana ng buhay ko nasa iyong kamay. Dahil ang kalusugan ko nasa iyong kamay. Ang aking kinabukasan nasa iyong kamay. Salamat o Diyos kung buhay pa ako. It is only by thy grace, only by power. Magpasalamat. Amen? Ayaw mo yung maalit ka I thank you, Lord, for the trials that's come my way. Magpasalamat. Amen? Sa atin kasi pag umaawit naman tayo, naalala yung worldly. Never use yourself for worldly things. We should use ourselves in heavenly things. The place of cleansing. Yung pong defiled na mayroon sa katawan. Yung pong hidden on inner problem na mayroon sa katawan. Hindi pwedeng makukuha lamang sa good works. Hindi lamang pwedeng makukuha sa pag-anim. Hindi sa pamamagitan ng 10 Commandments o sa utos ng batas. Ang
pwedeng magtanggal yung tinik na mayroon po tayo sa ilalim ng ating katawang ito. Dahil pinunla lahat ni Satan, ipinunla ng Word ang kasalanan na mayroon po tayo noong kinampihan natin ng Word. The Bible says, it is only by the blood. Amen. Purchased by the blood, the power of cleansing. And to her was granted that she should be arrayed in fine linen, clean and white. For the fine linen is the righteousness of the saint. Noong tayo po ay sa dugo ng makapangyarihan, linis po. Kaya tulad po tayo yung kung maputi na damit. The righteousness of the saint. Amen? Pag tayo po ay tinubos ng Panginoong Jesus, we are already perfect. Ang soul, papunta sa langit. Ang katawang ito ay unperfect pa rin. Ang ating katubusan ay perfect. Dahil sa tayo ng Bible, it is finished. Pero ang katawang ito sa kanyang pagsunod sa utos ng Diyos, maraming mga bagay tayo nagkakamali, nagkakasala. Sa katawang pansamantalang nabubuhay pa. Dahil ang katawang ito ay unperfect pa rin. Pero ang ating katubusan is perfect. Pag nagkasala ang katawang ito, hindi damay ang soul. Ang soul ay mapunta pa rin sa langit. Ito, katawang ito maparusahan. Maniwala ko ang Bible. Kaya kung bakit ay gumagawa ng mabuti, for reward, to please the Lord, to exalt the Lord. And to uphold our testimony na makita sa iyo ang Panginoong Jesus. Yung pumaliwanag. The power of cleansing. The positioning of the blood. Kaya napakahalaga ang dugo. Pero ang mahirap mga kapatid, yung pong katawan na mayroon tayo pagsamantala sa lupa, natuto pa tayong sumuwad sa Diyos. Unang example lang, ano yung mahal mo na pinakamalapit sa iyo, na mahal mo? Una, sa may mga asawa, may mga anak, mahal nila ang family. Sa mga katrabaho naman, mahal nila ang kanila kung kasintahan. Mahal po nila ang kanilang sweldo. Kaya mo bang ibigay sa kapalit sa larangang paglilingkod yun? Kung iyan po ang hamon sa bawat pananampalataya. Tingnan mo si Jesus Christ o si God the Father. Si God the Father ay kinikilala sa taas, pinupuri ang lahat. Amen? The angels sing a song. Hallelujah. Sama. Noong pinanganak ang bata, hallelujah. Saan? God the Father with a sacrifice, a divine preparation, a divine purpose, na ipanganak sa isang sabsaban. Despite that, He is the Creator. Ang maintindihan ng ating gawin dahil sa pagmamahal niya. Tinalikuran niya ang gloria sa taas. Tinalikuran niya ang kanyang kapangyarihan na gamitin. Siya po ay lumabas sa sinapupunan ng Maria na may laman. Ito si Jesus Christ. Kahit bulog na tayo, papunta sa impyerno, dapat lang po tayo mapunta sa impyerno. Pero mahal po tayo ng Ama. Kaya ginawa niya ang kanyang sacrifice. Pero ikaw, nung naglingkod ka naman sa Kanya, ano naman sacrifice ginawa mo? Tinalikuran mo ba? Ang lahat na mayroon ka at ibinigay mo sa Diyos, Panginoon, here am I want to serve Thee. Meron ba ganun sa bawat isa? Alam ng Diyos ang puso ng bawat mananampalataya. Kung tayo po ay deserving na maglingkod. Ang sabi ng banal na kasulatan, marami pa rin mananampalataya na pag-aari ng Diyos ang ating katawan, pero hindi pa rin isinurinder ang buhay mo. Ibig ko sabihin, hindi natin isinuko ng Diyos ang magiging operator sa buhay na tinubos niya, na siya ang may-ari. Ikaw, bumili ka ng sabon, gamitin mo ang gusto mo kasi ikaw bumili. Tayo nilikha ng Diyos, nagkasalat tayo, tinubos pa tayo sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Siya pa rin ang may narapat may-ari sa katawan ito, ang buhay natin. So, ayaw mo i-surrender? Ang gusto ng Diyos, totally surrender. Hindi po yung kalahati isuko mo. Sa iyo naman yung hindi. Total surrender.
Dahil pinahalagaan ng Diyos ang ating buhay. Binigyan ng halaga ng Diyos ang ating buhay. Ha? Kasi binili ka ng mataas na pagbili. Kaya pinahalagaan tayo ng Diyos. Kaya sabi ng Panginoon, kung nagkasala kayo, humingi kayong tawad in the name of Jesus Christ. Kung may problema kayo, manalangin kayo sama. Kung nanghihingi na kayong dapit, have faith in God. Ang Diyos din ang gumawa ng paraan, ang Diyos din ang gumawa ng remedyo upang tayo ma-restore and serve the Lord. But still we surrender. We are not we are unsurrendered life. Ayaw natin isuko yung ating will. Dahil akala mo mas marunong ka sa Diyos. Pero sabi ng banal na kasulatan, yung kalooban ng Diyos, yung plano ng Diyos, wala kong tutumbas sa plano ng Diyos sa ating buhay. Always a blessing. Pero sa atin, pag ikaw masunod sa buhay mo, saan ka dadalhin? Destroyment. Kung tama ka, mali ang Bible. Kung tama ang Diyos, mali ka. Ano lang yan? Kaya ladies and gentlemen, challenge you. The principle of the world. Principle. Ano pa yung pinakasentro? Tayo po inugasan. Lahat ng tinik, lahat ng dumi, inalis na ng Diyos sa atin. Para lamang tayo ay totally, pag tayo namatay, itong lupang samantala, ay yung soul papunta sa langit na bayan. That is a blessing. Pangako ng Diyos yan. Huwag kang maniwala sa pangako ng lupa. Kaya, surrender! Surrender your life. There is satisfaction. Surrender your life. There is a blessing. Surrender your life. There is uncertainty. Surrender your life. There is joy, heavenly joy, serving the Lord. Na siya kung natataas. Discouragement sa katawan. Pero napi-please. Aanuin ko ang buhay. Pagsamantala, kahit meron ka sa lupa. Kung wala naman ang presensya ng Diyos sa'yo. Pag namatay ka, namatay po tayo. Kakaharapin mo rin yung nagpahiram ng buhay. Iyon ang yanda mo. Pero pag ikaw ay masunurin, masaya kang mawala sa lupang ito. Kaharap mo yung sinunod mo sa eternal. Amen? A blessed morning. God bless you all.